Sa previous episode, inatake ng mga mandirigma ang kuta ng Demon Lord at kasama pa ng mga mandirigmang ito ang mga taong may basbas na blessings mula sa Diyos. Gusto na sanang sumali ng Demon Lord sa digmaan kaso pinigilan siya ng dalawa niyang tapat na lingkod upang ipaalala sa kanya ang kasunduan niya sa Diyosa ng Rebellion. Dahil sa kasunduan na iyon, mas pinili na lang ng Demon Lord na masira ang kanyang kastilyo at pumasok sa lihim na silid upang isil ang sarili, at alam niya sa sarili na babalik siya pagkatapos ng 1,000 taon para bawiin muli ang kastilyo na kinuha sa kanya. Matapos ang 1,000 taon, nagising siya mula sa pagkakatulog dala na rin sa dalawang babaeng nang istorbo sa kanya, nag-reincarnate siya muli, kaso nalaman niya na naging tao siya at maging bata. At sa pagpapatuloy ng ating recap, noong gabing iyon, ang mga divers ay naglalakbay sa ilalim ng karagatan at nakakita ng isang misteryosong nilalang, ngunit nang makita nila ang mukha ng dakilang halimaw, agad silang inatake nito gamit ang mga sanga. Noong 16 na taon ng kalendaryo ng banal na Diyos, si Leo ay isa sa mga 7 bayani ng mundo at kasama nito ang isang lalaking hindi kailanman natutong magbukas ng mata, subalit siya ang nagdadala sa kanila patungo sa lugar kung saan may isang malaking orc na sumisira sa mga kalapit-bayang nayon. Doon ay binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon ng kanyang buhay at nang makarating sila sa lugar, nagtaka si Leo kung nasaan ang mga halimaw, subalit nakita niyang nawala na ang lalaki habang siya ay naguguluhan at sinubukan na kunin ang kanyang espada. 3 mangkukulam ang nagtapon ng kanilang mahika ng grabidad upang pigilan ang kanyang paggalaw, at 5 karagdagang kawal ay tumakbo upang pigilan siya gamit ang mga kadena na bakal. Sa pagkakulong sa kanya, inangat nila siya paitaas at pinigil ang kanyang paggalaw, ngunit nagtagumpay siyang palayain ang isa sa kanyang mga paa. Gayunpaman, sinaksak siya ng mga lalaki gamit ang kanilang mga sibat at bagamat sinikap ni Leo na labanan ang mga ito, siya ay sobrang duguan na kaya't ibinagsak siya ng mga lalaki sa sahig habang ang kanyang katawan ay walang buhay. Nagalak ang mga sundalo sa pagkakatalo nila kay Leo, sapagkat mas pinili siya ng mga tao kaysa sa hari at sapat siyang malakas upang wasakin ang buong kaharian at habang palakad palayo ang mga sundalo, narinig ni Leo ang isang maladyosa na tinig na nagsasabi na hindi pa ito ang tamang panahon para sa kanya. Nagtataka ang babae kung bakit siya nahulog sa kanilang patibong, lalo na't alam niyang plano nilang patayin siya at gayunpaman, ipinadama niya na nais niya lang gawing ligtas ang mga tao kaya't nang tanungin siya kung pinagsisihan ba niya ang pag-save sa kanila mula sa SS rank calamity, sinabi niya sa kanya na hindi, sa huli ay hindi niya itinuring na masama ang mga ito. Ngunit sinabi ng Diyosa sa kanya na hindi siya interesado kung masama man o hindi ang mga tao, dahil itong buong mundo ay masama sa kanyang paningin at nais niyang simulan ang isang rebelyon laban sa mundo, at nang tanungin si Leo kung bakit siya inaanyayahan, binanggit ng babae na siya lamang ang maaari niyang hingan ng suporta at lumalabas na ibinuking na nagsisinungaling siya. Ang totoong dahilan ay dahil inaabangan niya si Leo sa buong panahon at nakaramdam na siya ng pag-ibig dito, sinasabi sa kanya na nakakasawa na maging isang bayani kaya't siya ay dapat maging sa kanya na. Nagbigay ito ng pansin kay Leo sa lahat ng kanyang mga sinasabi, at nagising siya mula sa panaginip na determinadong hanapin si Roselia at ibalik ang hukbo ng Panginoong Demonyo. Sa parehong oras, natutulog si Celia, ngunit iniutos ni Leo na magising ito, at ang kanyang katawan ay bigla na lang gumalaw pataas, nagtataka kung ano ang nag-control sa kanya. Ipinakita ni Leo ang insignia sa kanyang braso at ipinaalam na siya ay mapipilitang sundan ang anumang gusto niya, dahil sa ngayon ay nasa ilalim na siya ng kanyang pagiging alipin at nang marinig ni Celia ang mga salitang iyon, napagtanto niyang maaari itong gawin ang anumang naisin sa kanya subalit sinabihan niya si Leo na maging magaan dahil sa hindi niya gusto ang mga pagmamalupit. Gayunpaman, sinabi ni Leo na ang kanyang katawan ay walang halaga tulad ng kanyang mukha, lalo na't ginugol nito ang buong gabi sa pagsipsip ng kanyang dugo habang natutulog. Humingi ng paumanhin si Celia dahil sa hindi niya makontrol ang kanyang pagnanasa na uminom ng dugo niya habang natutulog. Ngunit sinabi ni Leo na hindi iyon naging hadlang basta't itigil niya ang paggamit ng kanyang mga ngipin. Nang magtanong siya kung pareho ba ang tinutukoy nila, tinawagan siya ni Pini sa kanyang telepono at sinabihan na may malalaking pag-uusap ang mga pinuno hinggil sa mga pangyayaring naganap sa karagatan kagabi. Nagtatanong si Celia kung tungkol saan ang kanilang pinag-uusapan, kaya't sinabi niya na 3 sundalo ang misteryosong nawala, at siya ay mag-iimbestiga sa pinagmulan ng kaguluhan.
Subalit ang tanging bagay na nagdudulot ng kaguluhan ay kung paano himalang nawala ng biglaan ang mga divers na iyon. Pagkatapos ng tawag, sinabi niya kay Leo na hindi sila magkakaroon ng klase ngayon, kaya't nais niyang maglaan ng oras para mag-training kasama siya. Gayunpaman, binanggit ni Leo kung gusto ba niya magdagdag ng mana sa pamamagitan ng pag-inom muli ng kanyang dugo, at sa kabilang dako ay patuloy pa rin ang mga general sa isla sa paghahanap sa mga nawawalang divers, ngunit nang tingnan nila ang mga footage mula sa nakaraang gabi, napagtanto nilang isang void creature ang nagdulot ng kanilang pagkawala. Pagkatapos ng lahat, ang Third Assault Garden ay nagpahayag na 6 na taon na ang nakakaraan, isang katulad na estruktura ay lumitaw sa ilalim ng isla at agad na iniutos ito ng isa sa mga general sa leader ng army, na agad na ihanda ang mga sundalo para sa darating na labanan. Subalit alam niyang ang paghahanda para sa digmaan ay magdudulot ng pagkabahala, kaya't inisip niyang mas mabuting itago muna ang presensya nito sa ngayon at sa kasalukuyan. Nagsimulang magring ang telepono at matapos ibaba ito ng isa sa mga commander, inilahad nito na nawala na ang estruktura mula kagabi. Sa parehong oras, nag-practice si Celia laban sa mga drone robots at matapos itong mapinsala at sirain ang isa sa kanila, natapos ang kanyang sesyon at iniisip ni Leo kung gaano kagaling ang paggamit nito ng kanyang espada at nagtaka kung ito ba ay na-master na niya dati, kaya't ibinuking ni Celia na dahil sa wala na siyang pamilya ay siya na lamang ang nagtuturo ng lahat ng mga teknik upang magbigay ginhawa sa kanyang sarili. Binanggit ni Leo na tuturuan niya siya kung paano kunin ang buong potensyal ng kanyang Vampire Queen Magic, at gamitin ang kanyang sariling mana upang mapabuti ang kanyang pisikal na kakayahan. Gayunpaman, nais niyang bigyan si Celia ng tunay na hamon, kaya't tinawag niya ang kanyang wand at mabilis silang nagsagawa ng mahika para sa kanilang proteksyon. Mula sa lupa, nag-umpisa siyang maglikha ng isang hukbo ng mga kalansay kaso lang natakot si Celia dahil sa hindi pa siya nakakita ng mga kalansay, pero agad siyang nagsimulang umatake sa kanila at isa-isa niya itong winasak at pinapatay. Lumundag siya upang maiwasan ang kanilang mga atake habang itinawag ni Leo ang daan-daang kalansay at sa oras na iyon, siya ay matagumpay na pinatay ang lahat ng mga ito, napaungol siya sa sobrang pagkapagod. Kaya't inactivate ni Leo ang kanyang wand upang itago ang mga bangkay ng mga kalansay, nagpasalamat siya kay Leo at sinabi nito na papayagan niya siya na mag-replenish ng kanyang mana, dagdag pa niya na mas malakas na siya kumpara noon. Gayunpaman, nais pa rin ni Celia na turuan siya ni Leo ng mas mahigpit at ipakita kung paano gamitin ng maayos ang espada, ngunit bago ito sinabihan siya na mag-ingat sa mga sinasabi niya at bigla namang nagugutom si Leo. Samantalang ang sphere ni Penny ay lumabas sa Assault Garden para hanapin ang mga nawawalang divers, at sa ilalim ng isla, patuloy pa rin sa paghahanap ang isang grupo ng mga divers para hanapin ang katawan ng mga divers na nawawala. Sa kabilang bahagi ng isla, si Sakuya ay natalo na ang lahat ng kanyang pera sa sugal, ngunit nakakita siya ng isang wolf at nilapitan niya ito at napansin niya na ito'y walang ibang kulay maliban sa itim, kaya tinawag niya itong Kurigen pero nang si Kurin ay umalma sa kanya, ibinigay niya ang natitira niyang pagkain dito at lumisan. Sa dormitoryo ni Penny, pumasok ang isang babae at sinabing subukan ni Penny ang kanyang bagong mainit at nakakatakam na sabaw, nais niyang malaman kung ito ay masarap bago niya ito ibigay kay Leo. Naglakad si Sakuya papasok at nagsabi na may naamoy siyang amoy ng isda, ngunit sinabi ni Regina na marahil ay ang bagong niluto niyang pagkain at binanggit ni Sakuya na tiyak na may iba pa siyang naaamoy, at habang kumakain si Regina doon ay nagtaka siya kung bakit suot pa rin ni Penny ang kanyang uniforme. Ipinakita ni Penny na patuloy pa rin siyang nag-iimbestiga sa buong Assault Garden kahit na araw ng kanyang pahinga at habang ginagawa nila ito, doon ay nakatulog na si Sakuya. Sa loob ng lungsod, si Leo ay namamangha pa rin sa kung gaano kaganda ang kanilang sibilisasyon at kung paano namumuhay ang lahat ng tao sa kapayapaan. Samantala, si Sherry ay naging isang chef upang mapakain si Leo ng pinakamasarap na pagkain, ngunit nang hilingin sa kanya ng boss niya na hiwain ang mga patatas, binanggit niya na may mas matalas siyang kutsilyo at hinihiwa niya ang lahat kasama na ang plato. Sumigaw ang boss at sinabing ito ang dahilan kung bakit itinakwil siya ng kanyang amo dahil sa kanyang katangahan at hindi ginagamit ang isip. Habang palabas na sana si Sherry upang linisin ang labas ng tindahan, nakita niya si Celia na nagmamaneho para kay Leo. Habang bibili si Celia sa tindahan,
Napatingin si Sherry at nainggit at nagtaka kung bakit pipiliin ni Leo ang isang pangit na babae kaysa sa kanya at mga ilang minuto pa, dumating sila ni Celia sa isang restaurant na nais nitong ipakita kay Leo. Ngunit nang lumabas ang mga bata upang makita si Celia, nagtaka si Leo kung bakit sila nasa isang ampunan, pero sinabi sa kanya ni Celia na kumikita sila sa pamamagitan ng pagbebenta ng pagkain tulad ng isang restaurant. Nang makita ni Leo kung paano ang ilan sa mga bata ay nasa parehong gulang niya dati, naalala niya ang mga araw na gutom siya at halos walang pera, nakita niyang masaya si Celia sa paligid ng mga bata at natutuwa siya na ang mundo na ito ay tunay na nag-aalaga sa mga bata. Isang matabang batang lalaki ang lumapit at nagtanong kung kaibigan ba niya si Celia, at habang inilabas ni Celia ang pagkain may isang prankster na nagtangkang buksan ang palda niya, subalit bago pa man ito bugbugin ni Leo. Doon ay sinabihan siya ni Celia na ito ay isang bata lamang na walang kaalaman sa kanyang ginagawa. Kaya't doon, nilayo ni Leo ang kanyang mga anino at dumating na ang tagapamahala ng ampunan para kay Celia, at sinabi ni Celia na ito ang kanilang leader na kanyang natagpuan sa dungeon. Dahil dito, agad na tumakbo ang mga bata at sobrang humanga sila kay Leo dahil sa pagharap nito laban sa mga voids. Ang tagapamahala ay sinabihan ang mga bata na bigyan si Leo ng kaunting katahimikan. Nang ipinakita ni Celia na sila ay may dalang mga donuts, doon ay agad na tumakbo ang lahat ng mga bata at sobrang saya nila na kumain sila ng kanilang paboritong pagkain, at habang tinignan ni Leo ang mga ito, natanto ni Leo na ito ang lugar na nais ni Celia na protektahan subalit ang lugar na nais niyang protektahan ay hindi pa rin makita hanggang ngayon. Sa kabilang banda, ang mga bagong divers ay nagtataka kung saan napunta ang estruktura subalit sa loob ng cabin, narinig ng isang tao ang pag-vibrate sa pader at doon ay napansin din ni Penny ang monitor na nagpapakita ng record ng pag-vibrate. Nakaramdam naman dito ng kakaibang senyales si Sakuya at dalawang lalaki naman ang nag-uusap tungkol sa kamakailan lang na video ni Annie, subalit nakita nila ang malalaking sanga sa paligid ng pasilidad na handa nang lumunin sila dahil sa kanilang panglalait sa kanyang mga video. Sa parehong oras, masayang kumakain si Leo kasama ang mga bata mula sa ampunan kaso lang dito na nagtatapos ang ating video. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.